Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng linggo, gabi mga idol. So gravities ang ating mga balita ngayon. Mga lodi, may malupit na nangyari mga idol. Isa ba tong coincidence o hindi? Grabe. Grabe naman yun kung coincidence yun mga lodi. Antindi naman nun. Para tayong pinaglalaroan mga lodi. Grabe, grabe. Malaman nyo yung balita na yun mamaya. Mga lods, no? So, grabe nakaka-excite yung mga news. Check muna natin yung ating chart. So, tinamaan na yung ating lock profit kanina, mga idol. Dito banda, ayan, no? Diyan banda, 45 USDT. So, ngayon, hinihintay ko kung dapat pala dito pa lang nag-short. Actually, ang plano ko sana 50% kaya lang hindi umabot. Sabihin na natin dito, mga lodi, ayan. So, pinapababa ko siya dito, mga idol Kaya sana bumaba, no? Ngayon kasi naka 15-minute time frame tayo. Pero pag nag-drop siya dito, mga idol, may chance na pwede ako mag-position dyan, mga lodi. Ayun yung hinihintay ko kanina pa. So, medyo ang tagal ibigay. No? So, check natin yan. Mag 1 minute tayo, 1 minute, 1 minute. So, ayan. Dito, sa range na to, no? Itong kulay blue na yan. Pag dito bumaba, titignan pa natin, maghihintay muna ako. Hindi ako maglulong agad, no? So, pag dyan bumaba siya, kasi pwede niyang basagin to, at mag-fake pump din bumaba, no? Baka matalo tayo. Pwede rin na, kailangan may confirmation tayo, mga idol, no? So, pwede rin na mga bumaba, tapos dumiretso pa siya, no? Konso, and then baba. So, parang iisipin mo na pababa siya and then lilipad siya. No? We don't know. So, mamaya check natin kung ano yung mangyayari dyan. Medyo mahaba-haba pa naman. Kasi syempre bias ko long hanggat maaari, mas gusto kong mag-trail profit sa long position, hindi sa short position. Mga idol. No? Pero, kung ayun yung ibibigay, wala tayong magagawa. So, punta tayo sa ating mga balita ngayon. Punta muna tayo dito mga lodi. Na-miss nyo na ba to? Grabe. 2 hours ago, binalita ito ng Bitpinas. Pinaalala sa atin ang Pi Network. Grabe. Dati, alam nyo, actually, pag nakita ko yung Pi ko sa cellphone, nag-ano pa rin ako. Kiniklik ko pa rin Minimit ko pa rin mga lods Meron na akong 2,000 plus na, na Pi. Pero, hindi pa ako aprobado dun sa number 9. Na-stuck ako sa number 9. Actually, ano bang date ngayon? Hindi pa na namin nakita. Actually, 27 ba yun? 26 meron sa lugar namin na parang tawag nila dun is barter. Ay, tawag mo barter. Kumbaga, pwede mong pwede kang bumili ng mga product na nandun using Pi coins, mga lodi. And usually, ang mga nakikita kong mga tao doon is medyo mga lola na natin, medyo mga may edad na, mga idol, no? So, sabi dito, the reality, kasi syempre, kahit nakausapin niyo yung mga devoted Pi community, mga lodi, ang iniisip nga nila is parang, alam ko marami nagsasabi nun, which is, pero hindi tutol ako doon pero ang sinasabi nila is parang kulto na daw yung Pi, something like that. Medyo tutol naman ako doon, ayoko naman ng ganung words, pero para sa akin sobrang parang yung community nila is lang, yung alam niyo yun, parang devoted masyado. I don't know kasi matatanda na Ipay, kasi ito tatanungin mo sila mga lodi, ako experience ko to. Pinuntahan namin yung isang gathering ng Pi kasi gusto ko nga sana maayos yung number 9 ko. Ang pagpunta namin doon, alam ko nakwento ko na to Pagpunta namin doon, puro mga lola, lolo, matatanda. Tapos ang parang pinaka-leader pa nga nila nun is parang parang hindi ko alam kung pastor o pare, iba kasi yung religion nila hindi ko nasabihin Pero may religion sila, Tapos may Pi community doon. Grabe yun, nakakagulat yun mga idol kasi sa labas ng simbahan nila, parang simbahan chapel, ang daming mga magagandang sasakyan. Tapos may mga logo ng Pi, may mga logo plug ng Pi. Grabe nga pagpunta namin. Sabi ko, anong grabe na. Tapos, actually, nung pinuntahan namin yun, dati pa kasi yun mga idol
wala pang ano, hindi pa nilalabas yung presyo ng pie nun. Kumbaga, 'di ba last year lang nilabas yung presyo ng pie, 'di ba? Tapos bumaba. So hindi pa nilalabas yung presyo ng pie nun nung pinuntahan na. Kumbaga malapit nang ilabas. Kaya gusto ko nang maano sana nun makawala ako sa number 9. Kasi nga malapit na yung yung mainnet, parang ganun. So kailangan makaano na ako doon. Kaya pumunta kami doon, gusto kong kausapin yung parang humingi ako ng payo doon sa leader nila. Pero nga, yung gulat ako, yung leader nila parang pastor. Kasi yun sinabi, alam mo ba, iho, ang magiging presyo ng pie is nasa 14 million. Mga ganun pa nga, 14 million pesos. O, 314,159. Sakto yan, mga lodi. Ayun sinabi sa akin ni pastor eh. Sabi ko, yung pie ko nun, siguro mga nasa 1,500 o 1,600. Nagulat pa siya, uy, ilan tayo mo na palang pie eh. Kaya lang, hindi pa nga ako nakakalabas doon sa mainnet. So, hanggang doon pa lang ako sa number 9. Ang transferable ko pa lang ata, mga nasa 200 pie. Parang ganun. Pwede ko i-transfer or something. Tapos yun, no? Ayun, nabanggit ko lang. Kasi nung nakaraan, alam ko sa 26. Nung 26 pa, kasi medyo malayo na ako dun sa lugar namin eh. Pero dun sa pinaglakihan kong lugar, malapit lang naman dito yon. Merong gathering ng pie tas barter. No? Kaya nga nung lumabas yung presyo ng pie, naisip ko, na-disappoint yung mga oldies doon sa pinuntahan ko. At siguro, parang iniisip ko nga nun, wala na, parang siguro mawawala na sila ng gana. Pero mali, mga idol, hindi sila nawalan ng gana, parang ang nangyari, binaliwala lang nila yung presyo na nangyayari ngayon. Yung presyo ng pie ngayon sa market, ang sinasabi nila is hindi ayun yung totoong presyo. Ang totoong presyo is nandun sa kanilang mainnet o something like that. Ganun yung sinasabi nila. I-correct nyo na lang ako kasi yun yung mga na-experience ko sa pie mga lods eh. Diba? Pero saludo pa rin ako kasi marami ditong nagko-comment eh. 'Di ba? This is insane. Tawag dito. Pag may naniwala pa dito, ewan ko na lang, ganyan, no? Parang sasabi, mga siraulo, gano'n. Actually sa akin mga idol, ito, sana all baliwag lechon, parang baliw daw, di ba? Pero para sa akin, yahan nyo na lang sila, no? Kung ayaw nyo, walang problema. Kasi parang yung mga matatanda na yun, parang kasiyahan na lang nila yun eh. Ang nangyayari, sila na lang nagtitrade sa kanila eh. Kung ano yung paniniwala nila na price, ganun pa rin yung paniniwala nila. So, nagtitrade sila ng sila lang. Di ba? Hindi sila nagtitrade sa ibang tao or something. At bahala, yahan nyo na lang sila. Kasi mamaya, 'di ba? Parang hindi naman tayo pinapakailaman, tas tayo tatrash talkin natin sila, wala naman silang ginagawang masama. Tsaka mga old school na 'yan, mga lodi. Pansinin nyo, sa mga Pi community halos matatanda na yung iba. Halos lahat nga eh. 'Di ba? Correct nyo ako, mali ako, mga idol. Pero ganun, talagang pinuntahan ko pa 'yan. Sila. Dalawa kami ni boss. Tapos inyo nakita namin. So, yun, junior ko lang yun mga lodya. Pero yung pie, so far, medyo mababa yung pie ngayon mga lodya. Alam nyo naman, ang pinaka, nung lumabas siya, nag all time high siya nang nasa 150 pesos eh. O, so ngayon, 12 pesos. 76% drop. O, 93% pala. Ibig sabihin, nag all time high pala siya ng 172 mga lodi. 'Di ba? 172 and then nag-drop siya. So 93% ang kanyang dinrap mga idol, no? Ang all-time low niya ay 10 pesos. So ayan. 'Di ba? So ayun yung news natin sa Pi. Grabe. Na-share ko lang yung ko diyan. Experience ko. Kung tinatanong niyo ako, nagmamind pa ako niyan. Pinipindot ko lang pag nakikita ko, naaalala ko. Ando pa rin sa cellphone ko, 2,000 plus na. Di ba? Malay nyo naman magamit ko siya sa mga susunod na future. Hindi natin alam. Di ba? Malay nyo, bigla akong maaprobahan. No? Yung number 9 ko, pang! Naaprobahan yung number 9 ko, pwede ko nang ilipat yung mga transferable ko na pie. O, tapos, biglang tumaas yung pie. Boom! O, di goods. Wala naman akong ginawa eh. Minamind ko lang eh. Libre naman yan eh, di ba?
O kung may mag-barter diyan ng mga mga helmet, helmet, mga gano'n. Hindi kasi gano'n 'yun sa kanila, damit, gamot, sabon, mga gano'n yung binabarter nila eh. 'Di ba? So, ayun. Yain na lang natin sila mga idol, no? Ako, hindi ko, ano rin ako eh, may pay din ako eh. 'Di ba? So, ayan, punta na tayo sa ating ano, ah crypto news, mga idol na malupit na, no? Ito, global news pala. Urgent. Federal Reserve is pumping huge amount of money into the banking system. Expect positive fluctuations, no? So i-insert sila ng kaperahan. So tignan na natin yung mangyayari sa susunod na linggo, okay? Para malaman natin, no? Speaking of Jerome Powell, key economic events to watch next week. Tuesday, mga lodi, magkakaroon tayo ng FOMC meeting minutes. Magsasalita si Powell, no? Pero ang pupukusan dyan is yung tono niya, kung dovish ba siya o bearish. Doon magiging positive o negative yung sentiment ng mga tao, mga idol, no? Pag nagsalita siya na parang dismayado o kaya yung mga susunod na gagawin nila is medyo negative, ganito, baka mag-ano kami, ganito, ganyan, no? Pag ganon, negative, hawkish, medyo baka negative din yung effect sa market. Pero kapag dovish naman, yung medyo goods naman, mga idol, no? Alam nyo, medyo gumaganda, kaya sa susunod, ganito na lang gagawin namin. Tapos ganito, papanatiliin natin ganito, ganyan. Parang ganun yun, dun bumabasa yung mga tao eh. Pero pag sinabi ni Jerome Powell na good evening everyone, naku, pababa na yung mga lodi. Babagsak na yun pag good evening sinabi niya. Pero pag sinabi niya na umpisa niya is hello everyone, o kaya hello everybody, ganun, hello. Positive yun, mga idol. Laging ganun yung nangyayari, mga lods eh. So sa intro ni inaral na nila yun eh. Ayun yung sinasabi nilang keywords. Wednesday naman, initial jobless claim. Thursday, US market close, no? Siyempre New Year. Friday naman, Fed balance sheet updates, no? So yung key takeaways natin, dovish or easing signals in the minutes, bullish momentum. Higher jobless claims could push the federal toward rate cuts. Ayan balance sheet matters. More liquidity equals appetite plus markets up, no? Next week data could swing the market, eyes on every print. Every print, no? So ayan mga lodi, no. So ngayong week na darating, actually linggo ngayon. So ngayong week na parating na magiging volatile tayo. So maganda-handa lang kayo, mga idol, no? Sa mga swing trader diyan, mag-ready na kayo. No, ayan, let's go. So, eto na, nako, grabe naman sa Japan, mga idol. Nagkakapilahan na. A massive wave of the asset flight boom from the Japanese yen is coming. In front of Tanaka Kikenzuku's Ginza main store, a huge line of people buying gold has formed again, no? So, mas gusto nilang bumili ng mga important metal minerals, no? It says that over 200 people are already lining up before opening. Sipin nyo, pabukas pa lang yung shop, dami na nakapila para bumili ng gold. The previous huge line occurred in October this year. Ayun yung pumali yung gold, no? Pero it's either gold o silver yung bibili nila dito. Led to the abnormal situation where gold bullion sold out, mga lodi, no? 100 grams gold bullion equals 2.5 million yen. Up to 2 bars per person per day can be purchased, no? May limit lang, mga lods, no, sa kanila. Kumbaga 2 bars per person lang every day ang pwedeng ma-acquire ng bawat nila lang sa Japan, ng bawat tao sa Japan, no? Grabe, no? Ganun ba talaga? Tsaka uso sa kanila yung ganitong jacket. Ang dami, bibili ako ng ganitong jacket kanina eh. SM. SM. Kaya lang hindi ko maabot sa surplus.
Wala kasing panungkit eh. Isusukat ko sana eh. Bibili sana ako eh. Sabi ko, wag na nga lang, nainis na ako eh. Bibili sana ako ng ganyan. Uso to eh, no? Sa Japan. Hindi kasi malamig eh. Pag nagmumotor ako ng gabi, nilalamigan ako. So gusto ko sana ng jacket na ganito. Tsaka magaan kasi to mga idol eh. So bibili sana ako niyan kanina. Kaya lang, walang panungkit. O, yun o, ayoko na tuloy. So ito na, sa surplus. Eto, grabe to mga lo. Ito sinasabi ko. Coincidence ba to mga idol? No, kasi una to mga lodi. Ito yung unang post. Nag-post na ito si Vera Bulgay. Mga idol. No, may 589 dyan sa buwan. Ito nasa buwan na siya mga lods ha. To the moon na to mga idol. Ayun yung earth to. Nasa buwan na yung 589. XRP na yung nandito. Ito grabe. Ito na may unang buwan. Parang ano to, syempre yung mga riddle master natin diyan, di ba? I-decode nila to. Mga loans. Pero ako mahina ako sa ganito. Pero ito yung unang nag-post, no? And then pangalawang pinost mga lodi na balita pa ito. Ito yung sinasabi nating coincidence ba? Kasi sinabi mismo nung sinabi ba dito sa report? Hindi ko alam ha. Pakinggan na lang natin mga lodi. Tall numbers for 2026 arrived in Times Square today. The four numerals use a total of 589 energy efficient. Oh, di ba? 589 bulb. 589. Mga idol, ano ba naman yan? Pati yung balita. Nakiki 589 sa atin. Yung bulb na ginamit dito is 589, no? Coincidence ba yan? Mga idol. So una, nagpost si Vera Bulgay ng ganito na nasa buwan na yung 589 and then nagpost to yung balita na sa Times Square. Sa Times Square to mga idol 589 bulb. Tapos biglang yung silver. Mga idol, tignan niyo yung presyo ng silver. 859. Grabe na, naglalaroan yung feelings natin, no? Ito na, ito na yung mga, syempre, hindi ako mahilig sa mga riddle mga idol Alam niyo ba kasi baka nagtataka dyan, mga riddle, no? Totoo kaya yan? Sa tingin ko mga idol, totoo Alam niyo kung bakit? Kasi Ripple lang ang community o mga token o company o XRP lang ang merong riddle sa lahat. 'Di ba? And then pag binaligtad mo yung Ripple, riddle yung pag tinayo mo yung P at binaligtad mo, 'di ba? Ripple, riddle, 'di ba? Yung P tsaka D. Oh, 'di ba? So, hindi natin alam kung ba't ganoon, 'di ba? Nakapagtaka. Coincidence ba 'yan? Tsaka ito, sinabi pa na alam nyo, sa tagal ko nagbabalita ng XRP, ang daming beses na tumama yung riddle na yan. Ang daming beses nakala mo coincidence, mga lodi, grabe. Panoorin nyo si Extra Bad, siya yung magaling dyan sa mga riddle mga idol Ayan, si Extra Bad. Lahat ng mga riddle time niya, mga lodi, siya nagdi-decode niyan Sa XRP Army mga idol ayan yung mga riddle niya So ayan ayan, flip the switch ayan So siya nag-ano niyan. Hindi ako mahilig sa ganyan Mahilig ako sa mga mystery solving movies, pero yung ganito, nahirapan ako mga lodi mag-isip. Ayan Hindi lang ako mahilig, no? So ayan, tapos bukod diyan mga idol, ito pa, bukod diyan saka malupit na yan Eto, pinalitan ng Ripple yung kanilang a striking update from the Ripple profile. Ripple has changed its official description to "we're building the Internet of Value." Mga idol, no? Pinalitan nila yan. Grabe, bakit kaya? And the message is clear. XRP is the standard on which the global value transfer layer is being built. Not a marketing slogan. This is a description of the next phase usage, mga lods, no? Ayan ba't nila pinalitan? Dati nga, ito din pinalitan nila to Dati hindi to ganito
Tapos may lumabas lang na something dito, ayan, parang ewan ko, dinicode nila extra bad to eh, yung mga number na yan eh. Di ba? So ngayon, nag-iba sila ng description. So ayan, yun. Tapos eto mga idol, eto ano ako dito, medyo nararamdaman ko to si Madam Nads. 2025, a top year for XRP, totoo yan. From peaking above $3.6 $6 in July down to around 1.85 now. Basically halved, no? And down quite a bit from a month ago. All the hype around spot ETF, clearer regulations, big partnership, it felt like we're building up to something massive. But that big explosion just didn't happen. Yet. May yet siya dyan. It hurts, sabi niya. Especially if you were dreaming of a new all-time high. Ako rin mga lods, no? Alam niyo naman tayo, hopium tayo, hopium. More and more people are saying this correction had to come. Too much hype, not enough real adoption yet. Yet ulit, na? And that's exactly why 2026 could flip everything, mga idol, no? So, ang ganda ng ano niya dito, kaya sinama ko to, kasama ko sa thumbnail ko to. So, ayun ngayon 2026, lagi nilang sinasabi yan, kung di kayo naniniwala, no problem. Discarding niyo yan, pera niyo yan. Do your own research. I'm not a financial advisor. Huwag kayong umasa sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong coins. May nag-comment pa nga sa akin eh. Kung magdo-do your own research din pala kami, ba't pa kami na nakikinig sa'yo? Sabi niya ganun. Sabi niya pa nga, ganun din, pag sa balita naman, di ba? Kasi di ba nagbabalita nga, pag nanonood ka ba ng TV Patrol, sabi niya, nagdo-do your own research ka pa, sabi sa akin. Nireplyan ko yun eh. Sabi ko, magdo-do your own research ka pag mag-i-invest ka. Di ba? Kasi gagamitan mo ng pera mo yun eh. Di ba? Pera mo yun, tapos di ka magre-research. Kaya sabi ko dun, pag nanonood ka ba ng TV Patrol, gumagastos ka? Sabi ko sa kanya. Sa comment section kanina sa video. Ang kulit eh, no? No, ayan. Ayan so ayan. Tapos, ano ba to? Ito daw yung mangyayari. Bull Run 2026 schedule, mga idol, no? So, andito na tayo, January, rally starts daw sa January. Ayan na, rally starts. Mga lodi, ayun daw yung mangyayari. February, Bitcoin skyrocket na daw. Boom, ayan na, Bitcoin skyrocket. March, alt season. Grabe, March, no? Ilang buwan yan? Ilang buwan lang? 1, 2, di ilang buwan na lang pala, mga lodi. April, Bitcoin all-time high. So, dyan na mag-all time high daw yung Bitcoin. May, magkakaroon tayo ng bull trap, no? Pwedeng, syempre, may ipit lahat yan dito kasi bababa dito, and then, may mga magbibenta at may bibili kasi dito eh. And then, pagdating dito, mapupomo sila, akala nila, lilipad pa. So, may ipit sila dyan, matatrap sila dyan. Tapos, babagsak ng huge liquidation sa June. Tapos, panic selling na sa July, and August na daw ang bear market, no? Pagbagsak niyan sa August, magtatagal na tayo dito, mga lodi. Depression. Depression. Ayan yung sinabi dito, kaya hinuli ko to eh. Bookmark this tweet and compare later daw, mga idol, no? So, naniniwala ba kayo sa chart na to? Na January mag-uumpisa ang rally, February all-time high, March alt season, April, ano yung April? Kalimutan ko. Bitcoin all-time high, tapos May bull trap na, and then pababa na daw yan, mga lods, no? So, naniniwala ba kayo dyan na ito ang ating pwedeng maranasan next year, mga lodi, no? So, grabe. Meron akong pinost dati nung January 1 ng 2025. Inihintay ko yun eh, bumalik sa history ko, yung ang tawag doon, memory something ganun, nire-retweet ko. Sabi ko noon, January 1, 2025, akin tong taon na to. Ganyan yung sinabi ko noon eh.
Kasi akala ko 2025 magiging bull run, no? So, alangan namang sa January 1 ng 2026, sabi ko, akin ulit. Pero nung inisip ko mga idol, sa akin yung taon ng 2025. Totoo yun mga lods. Kasi umabot ako ng 25,000 subscribers. Nakabili ako ng sasakyan. Anong taon ko ba nabili si Ragnar, yung si motor? 2024? Hindi pala. Nauna pala si Ragnar kay Rocket. So, oo nga, I mean yung 2024 siya. Okay, so pero yung sasakyan nakabili tayo ng 2025. So for me, napakalaking achievement na 'yon. Achievement na 'yon, mga lods, no. So akin pa rin yung 2025. No. So, 'yun. And 2026 makikisabay na lang ako kung kanino man yung 2026. Ayaw ko maging greedy. Sabihin naman, sa'yo na naman. Puro ka sa'yo. Sa inyo na yung 2026, mga idol, no? So, pagdating ng 2026, makikisabay na lang ako sa inyo. Sa inyo yun, mga lods, no? Kayo naman, sana kahit papaano, isa sa mga dreams nyo, makamit nyo. Ako, isa sa mga dreams ko kasi magkaroon ng 4-wheel, na sasakyan. So, nakabili tayo ng sasakyan, di ba? Cash pa, di ba? So, yun. At goods na ako doon, mga lodi, no. Kumbaga, mag-ano na lang ako, iaano ko na lang tong aking ginagawa. Tawag doon, maintain na lang natin, no, na mag-invest, mag-trade, mag-aral pa mag-trade at mag-invest ng paunti-kunti kasi parang pabawi tayo ngayon, mga lods. Yung trading, everyday training talaga pag nagte-trade, mga lods, no. So sana gumaling pa ako mag-trade, ganun lang. And ayun, makapagbalita pa tayo ng marami-raming news sa inyong lahat, no. At sana lumago yung channel natin, mga idol. Ayun lang. So ayun yung news natin ngayong gabi, mga lods. Medyo tawag dito, maonte, ang tawag wala ako sa onti lang ba yung oras ko? Ilang oras na ba ako? Ay, 27 minutes. Ayan, no. Kumbaga kahit saglit lang yung video natin, sana na-enjoy nyo. No, bukas, kasi medyo pagod ako ngayon, mga lods, naglibot-libot ako, kanina sa SM, So, pagod yung pa ako. So, nang pahinga. No, so bukas, pagigising ko, hanap tayo news, balita tayo sa inyo ulit, and then gabi, ganoon ulit, mga idol. Sa mga gusto ng ganitong content, everyday balita, everyday update, subscribe kayo sa channel. At syempre, like nyo yung video natin, mga lods. Pinaka-importante sa lahat, libre lang yun, mag-like ng video, napakalaking bagay nun. At sobrang saludo sa inyo pag nagla-like kayo sa video natin. So ayun, kita-kits tayo, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up mga idols.